po si Morris Handugan, taga Cavite po ko. Ako po ay nagkasakit noong June. Bago ko po umpisahan yung sakit ko, ako po ay nasa 300 pounds po ako dati. So imagine kung gaano po akong kalaki. Malaki ho ako talaga. And then 2 weeks before na ma-hospitalize ako, hindi po ako makakain. Pati tubig ko, sinusuka ko. So from 300 pounds, bumaba po ng 66 kilos ang aking timbang. So kung sa pounds po yun, nasa mga 100... 30. Mga 140, 120, 130 something, ganyan. So bigla ako pumayat. Ito nga akong damit ko sa anak ko na ito At nung tumino ako ng aking pantalon, bumalik ako sa pagka-teenager. Dati ho sa big sizes ako. So anyway ho, June po, na-hospital ako. Bigla ho yun. Ang talagang sakit ko lang ko dati kasi arthritis. Pero hindi ko akalain na ma-hospital ako. So nag-blackout ho ko. Dinala ako sa hospital. So yun nga ho, mataas daw ang creatinine ko. Mababa ang hemoglobin. At kailangan i-dialysis. So nagda-dialysis po ako simula ng June. 3 times a week po ang dialysis ko. Nangitim na ho ako. Yung aking kumari nagpunta sa akin, sabi nga, mukhang bangkay nga araw ho ako Actually, hindi ho si Presi po ang nag-ano sa akin, nag-introduce yung isa ko pong ka-sister sa simbahan. So, binigyan ako. So, yun ho. Na-hospital ako ng June, hindi po ako nakakabangon. Pag ako po ay dadali sa hospital sa dialysis kasi nilabas na ako, then kailangan mag-regular dialysis po ako. So binubuhat po ako kasama yung wheelchair. Dadali sa kotse, ihihiga sa kotse, dadali sa hospital, ilalagay sa wheelchair, bubuhatin ulit, ilalagay sa kama. So yun po yung naging buhay ko simula nung magkasakit ako. Ako nga ho'y naaawa sa sarili ko Pero wala ho, nangyari na yon. So dumating nga ho yung barley sa buhay ko. Ang sabi ko, wala naman hong mawawala na sa akin dahil wala na yung kidney ko. Ano pang kailangan kong maging alinlangan sa pag-inom? Marami na rin ako nasubukan ho wala hong nangyari. Pero sabi ko, sige. So minom ho ako ng barley. Inumpisahan ko muna sa patakip-takip. 1 linggo, 2 takip, 3 beses ang araw. Sumunod ho after 1 week, nakatiga-4 na takip po sa 3 beses ang araw. Hanggang sabi sa akin ay kalahating bote raw isang araw. Hindi na ako nakontento ho, ginawa kong 1 bote ho isang araw. So, unti-unti ho, yung aking dialysis po, instead na 3 times a week, naging twice na lang ho. So malaking tipid ho sa akin yun. Kasi gumagastos po ako ng mahigit 50 mil isang buwan ho Sa dialysis lang ho yun. Bukod pa ho yung pagkain, gasolina, bayad sa driver. Sabi ko nga, hilahin na lang ako ng skateboard to para makarating sa hospital So, ang nangyari nga ho, sabi ko, ang gusto ko naman, kakoy, lumakas naman ako. Sabi ko, sana naman ang aking lumakas lang ho ako, makalakad lang ho ako, masaya na ako. So, January ho, sabi ko, nawalan ho ng wheelchair sa hospital, naubusan ho. Sinubukan ko ho lumakad. Bagong inom ho ako ng kasi pagdating namin sa hospital, sa lobby, wala hong walang wheelchair. Hindi ko nadala yung wheelchair ko. So, sinubukan ko lumakad. Sabi ko, baka epekto ng barley, malakas pa ako. Nakarating ako doon sa aking dialysis center. Nung pauwi, wala na naman ng wheelchair, naglakad na naman ako. Sabi ko, sinusubukan ako So, nakapaglakad ako unti-unti. So, sabi ko, baka kaya ko na pala. So, naging bedridden ako from
June to January. And then January ho, nag-start na akong maglakad. Ngayon ho, nakakarating na nga ho ako rito. Pero hindi ako naglakad simula sa amin. May sasakyan naman ho. At yung pong mga, kasi ho, ako itong kamay ko, kita nyo, napansin nyo, may bukol. Dati ho, isang buong kamay yan, parang gloves. Lumiit na ho. Ito, sa kaliwa ko, huwag nyo napansin, isang open ho yan eh. Ito, pag naglalaro kami na ako, itong close, itong open. Pumutok na ho yung ibang bukol po rito. At saka sa tuhod ko, may mga bukol din ako. Ito ho, ang tawag dito, topile po. Ito yung uric acid na dumadaloy sa dugo. At pag napunta ho sa mga joints, tumitigil ho siya, nag-crystallize. Ito rin ho yung cause ko kung bakit ho ako nagkaroon ng kidney failure. Kasi yung crystal po, nabuo sa aking kidney. So, nabarahan na ho yung kidney ko. At ang maganda pa ho nito, nung ako i-dialysis, kumunti po yung pag-ihi ko. Kung dati ho, normal na malakas ang ihi, 3 times a day, nakakaihi. Nung dialysis na po ako, kumunti na po yung ihi ko. Tinanong ko sa doktor, bakit ganon? Ganon daw talaga ang dialysis. Nangangati ho ako. Tapos nangingitim nga ako, ang sagot sa akin ng doktor, bakit ganon? Sagot sa akin, talagang ganon ang dialysis. So, nakadalawang palit po ako ng doktor kasi puro yun ang sagot isang doktor, talagang ganon ang dialysis. Lumipat ako ng doktor, sabi sa akin, ganon talaga ang dialysis. Pero hindi ko napansin na nawawala na pala yung pangangati ko at medyo gumanda na raw yung kulay ko. Hindi na ho ako kulay talong. Ang dialysis kasi kulay talong. Totoo po yun. May mga kasamahan ko ako doon sa center na kulay talong ho talaga. Masarap na ako isalsaw sa bagoong eh. So, ang ano ho, ayan, nagputukan na ho yung aking mga bukol. Lumalabas o puti ho to kung kayo nakakita ng parang cement sa ginagamit sa tiles. Ganoon po na medyo maligas-gas. Grout po, parang grout. Gout, grout. So yun po yun. At ngayon po, eto nga ho, nakakalakad na ho ko. Yung misis ko ho, nasa Amerika ho ang misis ko. Nung po ako nagkasakit, gustong-gusto na umuwi. Ngayon nung nakikita na ho ko araw-araw, ayaw na ho umuwi. Sabi ko, sige kako, pag ako kako yumaman sa barley, kasi kako gagawin kong negosyo tong barley, kasi gusto kong magkaasawa ulit. Hindi ho, pauwi ko yung misis ko. Hindi wapaltan, para magkaasawa ako ulit, uuwi na siya. Kasi natatakot ho siya kasi nawalan po ako ng trabaho. Ako po dati senior manager po ng isang bangko. Nung ako po nagkasakit, napilitan po akong mag-retire. Yung po aking retirement, nag-assist ko sa ospital. So, ang awa naman ho ng Diyos, pati ho yung bangko na pinagtrabahuhan ko, nawala na rin ho. Hindi ko na ho kayang gamutin ng barley ho yung bangko. Wala tayong magagawa. So yun po, ngayon po ako po nagsishare sa dialysis center namin, UMC at saka din sa Las Piñas. At saka po, sinishare ko na rin po doon sa mga kaibigan ko. Hanggang Bataan po, nakakarating po ako, kasama ko po si Mrs. Jimeno, para po i-share yung aking experience sa barley at yung aking pong nakuhang kalakasan po. Sa akin ho, yung paglakas, yun po yung aking talagang mind setting eh. Yung bukol ko ho rito, bonus na lang ho to sa akin. Kung ako po gumalaw ho lahat ng mga daliri ko, bonus na lang din ho yun. Kumbaga sa chicken ho, sa KFC, gravy na lang ho yun. Maraming pong salamat at sana po meron po tayo natutunan po.